Tingnan mo nga ang sarili mo. Simula nang pumasok ka sa bahay na to, may araw ba tayong naging mapayapa? Mahirap na nga tayo. Dinagdagan mo pa ng mukhang mahina at sakitin. Si Leo, nagtatrabaho maghapon, pag-uwi niya, makikita ka lang. Hindi ba siya nagsasawa? Nakatayo si Aling Gloria sa harap ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang kanyang boses ay tuyo at masungit, mas malakas pa kaysa sa tunog ng ulan. Niyakap ni Andrea si Baby Leah na natutulog, lalo siyang sumiksik sa kanyang kandungan, naghahanap ng init. Sa loob, ang oil lamp ay nagbibigay ng kaunting liwanag. Ma, alam ko na hindi pa ako nakakatulong ng malaki, ngunit magsisikap po ako. Mahina, ngunit matatag ang boses ni Andrea. Magsisikap? Tumawa si Aling Gloria, puno ng panunuya. Paano? Sa ganyan mong pangangatawan na madaling dapuan ng sakit? O sa kamay mo na hindi pa nakaranas ng mabigat na trabaho? Ang ibang manugang, tumutulong sa asawa at sa pamilya. Ikaw ay isang pabigat. Niloloko mo si Leo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang karayom na tumusok sa puso ni Andrea. Tahimik siya, hindi dahil wala siyang masabi, kundi alam niyang walang saysay ang anumang paliwanag. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang maputlang pisngi. Umiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Sa sandaling yun, bumukas ang lumang kawayang pinto. Pumasok si Leo, basang-basa. Mukhang pagod na pagod pagkatapos ng maghapong trabaho. Mabilis niyang inalis ang kanyang hat. Nakita niya ang kanyang asawa na umiiyak at ang kanyang ina na masungit. Naintindihan niya agad ang nangyari. Backstory. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagpasya si Trisha May Herrera, ang tunay na pangalan ni Andrea, na umalis sa kanyang marangyang mansion at iwanan ang kanyang pagiging heiress ng Herrera Group of Companies. Nagsawa siya sa mga lalaking interesado lang sa pera at katayuan niya at sa mga arranged marriage na inayos ng kanyang ama. Gusto niyang makahanap ng tunay na pag-ibig, isang lalaking magmamahal sa kanya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kanyang kayamanan. Gumawa siya ng perpektong cover story. Siya ay si Andrea, isang ulila mula sa probinsya na naghanap ng trabaho sa lungsod, ngunit naloko at nawala ng lahat ng pera, kaya napadpad sa liblib na baryo na ito. Si Mr. Carlos, ang tapat na personal assistant ng kanyang ama, ay tutol noong una, ngunit pumayag si Don Eduardo sa kondisyon na si Carlos ay palaging magiging malapit para matiyak ang kanyang kaligtasan. Doon, tinakda ng tadhana na makilala niya si Leo. Isang araw, naglalakad si Andrea sa baryo, gutom na gutom at pagod. Umupo siya sa tabi ng kalsada. Ilang tao ang dumaan, tiningnan siya ng may pagtataka, ngunit walang huminto. Pagkatapos, umuwi si Leo galing sa trabaho. Nakita niya ang babaeng estranghero, gusot ang damit at maputla ang mukha. Walang pag-aalinlangan, huminto siya. Ate, ayos ka lang ba? Ang kanyang boses ay malumanay at mainit. Tumingala si Andrea. Sa harap niya ay isang lalaking may tanned skin, malakas, mabait ang mga mata, at tapat. Umiling siya, mahina ang kanyang boses. Ayos lang po ako. Mukhang gutom at pagod ka. Malapit lang ang bahay ko. Gusto mo bang kumain muna at magpahinga? Nag-aalangan si Leo. Nagulat si Andrea. Sa pinakamasamang kalagayan niya, may isang estranghero na nag-aalok ng tulong. Tiningnan niya ang mga mata ni Leo, walang halong panluloko, kundi katapatan lang. Tumango siya. Ang hapunan noong gabing yon ay may gulay, bagoong, at kaunting tuyo. Ngunit iyon ang pinakamasarap na pagkain na kinain ni Andrea sa kanyang buhay. Tiningnan siya ni Aling Gloria nang may pagdududa. Ngunit si Leo ay patuloy na nagbigay ng pagkain sa kanya at nagtanong tungkol sa kanyang sitwasyon. Sinabi ni Andrea ang kanyang pre-arranged na kwento na siya ay ulila at walang matirhan. Pagkatapos makinig,
Nanahimik si Leo sandali at nagsalita. Kung hindi ka tututol, maaari ka munang manatili rito. Mahirap ang buhay namin, ngunit may espasyo pa para sa iyo. Agad na tumutol si Aling Gloria. Leo, nababaliw ka na ba? Hindi pa nga natin kaya ang sarili natin. Dadagdagan mo pa ang pabigat. Ma, kailangan nating tumulong. Mag-isa lang siya. Kung hindi tayo tutulong, sino ang tutulong sa kanya? Matatag na sinabi ni Leo. Noong gabing iyon, si Andrea ay natulog sa isang sulok ng bahay, sa isang lumang banig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natulog siya sa isang mahirap na lugar, ngunit naramdaman niya ang init. Natagpuan niya ang unang spark sa kanyang paglalakbay. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsimula sa mga simpleng bagay at katapatan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Andrea sa bahay ni Leo. Sinubukan niyang gawin ang lahat ng gawain sa bahay, mula sa pagluluto, paglalaba, hanggang sa paglilinis. Ngunit dahil hindi pa siya kailanman nakagawa ng mabigat na trabaho, siya ay clumsy. Lalo siyang sinisermonan ni Aling Gloria. Inihambing siya sa ibang mga babae sa baryo. Parang prinsesa na sanay sa ginhawa. Kahit ang paghugas ng plato, hindi niya alam kung paano. Nagdala lang ng problema si Leo sa bahay. Sabi ni Aling Gloria nang sapat lang para marinig ni Andrea. Tahimik lang si Andrea, tiniis niya ito. Alam niyang marami pa siyang pagkukulang, ngunit gusto niyang makisama. Gusto niyang maging bahagi ng pamilyang ito. Si Leo ang palaging nagtatanggol sa kanya. Sa tuwing umuuwi siya at nakikita ang kanyang asawa na umiiyak sa kusina, nalulungkot siya. Huwag mong dibdibin ang sinasabi ni Mama. Nag-aalala lang siya sa akin. Niyayakap niya ito at inaaliw. Lalong lumaki ang pag-ibig nila sa gitna ng pagsubok. Isang gabi, pagkatapos kumain, hinawakan ni Leo ang kamay ni Andrea at dinala siya sa tabing ilog. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nag-atubili siyang magsalita. Andrea, alam kong mahirap lang ako. Wala akong maibibigay, ngunit mahal kita. Gusto kong alagaan ka habang buhay. Papayag ka bang maging asawa ko? Labis na naantig si Andrea, hindi siya makapagsalita. Matagal na niyang hinihintay ang mga salitang ito. Hindi niya kailangan ng magarbong kasal, hindi niya kailangan ng maraming pera. Ang kailangan lang niya ay ang puso ni Leo. Tumango siya at ang kanyang luha ay luha ng kaligayahan. Oo, pumapayag ako. Ang kanilang kasal ay napakasimple. Walang malaking handaan, walang mayayamang bisita. Si Aling Gloria ay nakaupo sa sulok, malungkot ang mukha. Naniwala siya na ang kasal na ito ay magdadala ng mas malaking kahirapan sa kanyang anak. Pagkalipas ng 1 taon, isinilang si Baby Leah. Ang pagdating ng kanilang anak ay nagdala ng liwanag sa madilim na bahay. Si Baby Leah ay maganda at charming, combination ng kanyang ama at ina. Si Leo ay laging nasa tabi ng kanyang anak pag-uwi niya galing sa trabaho. Kahit na masungit si Aling Gloria sa kanyang manugang, lumambot ang kanyang puso nang yakapin niya ang kanyang apo. Mahirap pa rin ang buhay. May mga araw na wala silang makain at kailangan ni Leo na mangutang. Sa mga gabi na malakas ang ulan, tumutulo ang bubong at kailangan ng mag-asawa na maghalinhinan sa pagbabantay. Ginagawa nilang masikip ang kanilang tulugan para protektahan si Baby Leah. Maraming beses na gusto ni Andrea na tawagan si Mr. Carlos. Isang tawag lang at malulutas ang lahat ng problema. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Gusto niyang maranasan ang lahat ng pagsubok na ito kasama ang kanyang asawa. Naniniwala siya na ang lahat ng paghihirap na ito ay magpapatibay sa kanilang pag-ibig. Ang kanilang mahirap na buhay ay nagpatuloy, umaasa na magiging payapa. Ngunit sa isang mahalagang hapon, ang lahat ay nagbago. Biglang nagkasakit si Baby Leah ng mataas na lagnat. Ang buhay, bagaman mahirap, ay tila nagiging mapayapa sa simula, hanggang sa isang hapon ng trahedya. Biglang nilagnat ng matindi si Baby Leah. Nakahiga ang bata sa kama, mainit ang katawan na parang baga, at namumula ang mukha. Niyakap ni Andrea ang kanyang anak, ang kanyang puso ay parang dinudurog.
Paulit-ulit siyang nagpahid ng basang tuwalya sa katawan ng anak, ngunit hindi bumaba ang lagnat. Mama, hindi ko po kaya. Mahinang daing ni Baby Leah sa kanyang lagnat. Shh, sweetheart, Mama's here. Gagaling ka rin. Aliw ni Andrea. Ang kanyang boses ay paos dahil sa labis na pag-aalala. Si Aling Gloria ay naglakad pabalik-balik, nag-aalala. Masyadong mataas ang lagnat. Kailangan nating dalhin sa health center. Umuwi si Leo mula sa trabaho at nang marinig ang sakit ng anak, dali-dali niyang binitawan ang kanyang spade sa bakuran at pumasok sa bahay. Nang makita niya ang kanyang munting anak, na hirap, natakot siya. Anong nangyayari? Kailangang dalhin natin siya sa ospital ngayon. Binigyan ko na siya ng fever medicine pero hindi gumaling. Kailangan nating dalhin siya sa Municipal Health Center. Umiiyak na sinabi ni Andrea. Ang pinakamalaking problema ay ang pera. Wala na silang natitirang pera sa bahay. Ang sweldo ni Leo ay matatanggap pa sa katapusan ng buwan. Mabilis siyang tumakbo sa bahay ng mga kapitbahay, kumatok sa bawat pinto para mangutang. Ngunit ang barangay ay mahirap at may kaya lang silang magpahiram ng kaunting pera na hindi sapat para sa pamasahe at gamot. Bumalik si Leo sa bahay, wala siyang masabi. Umupo siya sa pinto, sinasabunutan ng kanyang sarili, desperado. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na wala siyang silbi, isang ama na hindi kayang tustusan ang gamot ng kanyang anak. Nakita ni Andrea ang sakit ng kanyang asawa at ang kanyang anak na humihina sa kama. Nakaramdam siya ng matinding labanan sa loob niya. Isang tawag lang kay Mr. Carlos at maaayos ang lahat. May isang mamahaling kotse na darating agad at dadalhin si Baby Leah sa pinakamagandang ospital. Ngunit kung gagawin niya iyon, mabubunyag ang kanyang sikreto. Ano ang iisipin ni Leo? Matatanggap ba niya ang ganoong kalaking panloloko? Masira ba ang kanilang pag-ibig? Ako. May kaibigan ako sa Maynila. Susubukan kong tawagan kung makakautang ako sa kanya. Nag-aalangang sinabi ni Andrea. Iyon lang ang tanging paraan na naisip niya. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Gloria. Kaibigan, sino ang kaibigan mo? Pareho lang kayong mahirap. Saan ka kukuha ng pera? Ngunit si Leo ay nakakita ng pag-asa. Mabilis niyang sinabi, tumawag ka! Tumawag ka! Mas mahalaga ang buhay ng ating anak. Tahimik na lumabas si Andrea sa bakuran, sa sulok na hindi nakikita. Nanginginig ang kanyang kamay nang pindutin niya ang numero ni Mr. Carlos. Sa unang ring, sinagot na ito. Miss, thank God. Mr. Carlos, tulungan mo ako. Mataas ang lagnat ng anak ko. Mag-ayos ka ng paraan, kahit anong paraan, para magkaroon kami ng pera para dalhin siya sa ospital. Walang dapat makaalam. Ang boses ni Andrea ay paos at natatakot. Miss, kumalma po kayo. Naiintindihan ko. Aayusin ko po agad. Matatag na sinabi ni Mr. Carlos. Pagkalipas ng 15 minuto, si Kapitan Miguel, ang barangay captain at ama ni Jessica, ay tumakbo sa bahay ni Leo. May hawak na isang bundle ng pera. Leo, may nagpadala ng pera para sa iyo mula sa Municipal Hall. Sabi nila, tulong ito para sa mga pamilyang mahihirap na may sick child. Kunin mo yan at dalhin ang bata sa ospital. Nagulat sina Leo at Aling Gloria. Hindi nila maintindihan kung bakit may pera na biglang bumaba sa langit. Ngunit sa oras ng kagipitan, hindi na nag-isip si Leo. Nagmamadali siyang nagpasalamat, niyakap ang kanyang anak, at dinala sina Andrea at Baby Leah sa ospital. Sa daan, mahigpit na niyakap ni Andrea ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay nabibigatan. Nailigtas ko ang aking anak, ngunit nagsimula na akong magsinungaling sa aking asawa. Ang unang panloloko na ito ay maaaring maging simula ng kanilang pagbagsak. Pagkatapos gumaling ni Baby Leah, bumalik ang buhay sa normal. Ngunit sa puso ni Andrea, may isang patuloy na pag-aalala. Natatakot siyang malaman ni Leo ang katotohanan. Pagkatapos, dumating ang isang bagong problema sa pangalang Jessica.
Si Jessica ay ang anak ni Kapitan Miguel. Siya ay isa sa pinakamayaman sa mahirap na barangay na ito. Matagal na siyang may gusto kay Leo. Nakita niya na si Leo ay matangkad, malakas, at masipag. Gusto niya siyang pakasalan. Ngunit si Leo ay biglang nagpakasal kay Andrea, isang babaeng walang pinagmulan, na nagpagalit kay Jessica. Isang hapon, nakasuot si Jessica ng isang makulay na floral dress. May dala siyang basket ng prutas, kape, at gatas. Nagpunta siya sa bahay ni Leo. Sinadya niyang pumunta nang pag-uwi pa lang ni Leo. "Kumusta po, Aling Gloria? Kumusta ka, Leo? Nabalitaan kong nagkasakit si Baby Leah, kaya pumunta ako para dalawin siya." Ang boses ni Jessica ay matamis. Tuwang-tuwa si Aling Gloria nang makita si Jessica. Mabilis niya itong pinapasok at pinainom. "Ay, sweetheart Jessica, napakabait mo. Salamat sa pagdalaw." Si Leo ay bumati lang at pumasok sa loob para tingnan ang kanyang asawa at anak. Si Andrea ay nagpapakain kay Baby Leah ng soup. Nang makita niya si Jessica, tumango lang siya, walang sinabi. Tiningnan ni Jessica si Andrea mula ulo hanggang paa at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Humarap siya kay Aling Gloria, ngunit sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ni Andrea. "Ang bata ay mukhang payat pa rin, Aling Gloria. Kailangang bigyan ng mas masustansyang pagkain." Tinitingnan ko si Andrea, maputla pa rin siya. Siguro, hindi siya nagkakaroon ng sapat na gatas para sa bata. Kailangan niya ng formula milk. Tumango si Aling Gloria. "Tama ka, anak. Ngunit alam mo na mahirap lang kami. Saan kami kukuha ng pera para bumili ng gatas?" "Ay naku, Aling Gloria, napakaliit na halaga lang. Kung maubusan, sabihan niyo lang ako. Bibilhan ko ang bata. Ang mga bata ang kinabukasan, kailangang mag-invest, hindi po ba?" Sabi ni Jessica. Binuksan ang can ng gatas at inabot kay Baby Leah. "Sige, Baby Leah, inumin mo ang gatas ni Tia Jessica." Si Baby Leah ay masaya nang makita ang gatas. Mabilis siyang hinila ni Andrea. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Salamat, Jessica. Busog pa ang anak ko. Hindi pa niya kailangan." Ngumisi si Jessica. "Andrea, masyado ka namang mahiyain. Ang intensyon ko ay mabuti. Baka natatakot ka na magkautang si Leo sa akin?" Narinig ni Leo ang ingay. Lumabas siya at nakita ang ugali ni Jessica. Galit siyang nagsalita. "Salamat sa iyong kabutihan, Jessica. Mahirap man kami, kaya pa rin naming tustusan ang aming anak. Uminom ka na ng tubig at umuwi ka na." Nagalit si Jessica dahil sa sinabi ni Leo, ngunit sinikap pa rin niyang maging masaya. Umupo siya sandali, nagbitiw ng masasamang salita tungkol sa mga lalaking may talento, ngunit sinisira ng kanilang mga asawa. Sa huli, bago siya umalis, sinadya niyang sabihin kay Aling Gloria, "Paulit-ulit na sinasabi ng papa ko na si Leo ay masipag. Napakabait mo, Aling Gloria." Pagkatapos umalis ni Jessica, sinimulan ni Aling Gloria ang kanyang pangkaraniwang pagkanta. "Kita mo na, Leo, ang ganda at bait ni Jessica at mayaman pa ang pamilya niya. Naliwanagan ka na ba? Tingnan mo ang asawa mo, nagdudulot lang ng problema." Tahimik na yumuko si Andrea. Bumuntong hininga si Leo at hinila ang kanyang asawa. "Huwag kang malungkot. Alam ko kung sino ka. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba." Ngunit alam ni Andrea na ito ay simula pa lang. Ang pagdating ni Jessica ay parang bato na inihagis sa tubig. Mula ng araw na yon, laging dumadalaw si Jessica sa bahay ni na Leo. Minsan may dalang asukal o gatas. Minsan may dalang bagong damit para kay Aling Gloria. Minsan may dalang candy para kay Baby Leah. Ang intensyon ni Jessica ay napakalinaw. Sipsipin ang loob ni Aling Gloria at pahiyain si Andrea. Hindi na kailangang sabihin, labis ang tuwa ni Aling Gloria kay Jessica. Tinuring niya itong ginto at ipinagmamalaki niya ito saan man siya magpunta. Sinadya pa niyang ikumpara si Andrea kay Jessica sa harap ng maraming tao. "Ang manugang ko mahina, walang magawa. Sana maging katulad siya ni Jessica para gumaan ang buhay ko." Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat sa buong barangay.
Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Tiningnan nila si Andrea ng may ibang tingin. Hindi na awa, kundi panunuya. Isang walang silbing asawa at pabigat sa kanyang asawa. Kawawa si Leo. Malakas at matalino, ngunit nag-asawa ng isang babaeng walang kwenta. Narinig ko, gusto ni Jessica si Leo. Sayang, hindi natin alam kung may good karma ba si Leo. Saan man magpunta si Andrea, sa palengke man o sa ilog para maglaba, naririnig niya ang mga masasamang salita. May mga mean na tao pa na nagsasabi sa harap niya, "Napakasarap ng buhay mo, Andrea." Si Leo, nagtatrabaho maghapon, at si Aling Gloria, matanda na. Ngunit ikaw, nakaupo lang, kumakain, at naglalaro. Tahimik lang si Andrea, mabilis siyang naglakad. Ayaw niyang makipagtalo. Alam niya na kung magsalita siya, mas lalala lang ang sitwasyon. Ang kanyang pagtitiis ay tiningnan lang nila bilang pagtanggap ng isang mahina. Narinig din ni Leo ang mga tsismis. Galit siya. Isang beses, nakaupo siya sa karinderya at narinig ang ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang sarili at galit siyang tumayo. "Sino ang pinag-uusapan ninyo?" "Kalma lang, pare. Naawa lang kami sa'yo. Ikaw ang leyon, ngunit may pabigat kang sikat sa likod mo. Hindi ka ba napapagod? Ang asawa ko ay ginto para sa akin. Hindi siya para sa inyo, para ikumpara. Kung may magsalita pa ng masama tungkol sa kanya, huwag ninyo akong sisihin kung magagalit ako." Galit na galit si Leo. Ang insidente ay nagdulot ng gulo sa buong barangay. Sinabi ng mga tao na nababaliw si Leo dahil sa kanyang asawa at nakikipag-away siya sa lahat. Nang malaman ito ni Aling Gloria, nagalit siya. "Nababaliw ka na. Dahil sa babaeng yan, nakikipag-away ka sa lahat. Gusto mo bang hindi na tayo titingnan ng mga tao sa barangay na to? Sinasaktan nila ang aking asawa, hindi ako makakapayag. Ako ang asawa niya, kailangan ko siyang protektahan." "Protektahan? Kung poprotektahan mo siya, sino ang poprotekta sa'yo? Sino ang poprotekta sa pamilyang to? Magpakatanga ka at darating ang araw na magsisisi ka." Sabi ni Aling Gloria. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Leo. Si Andrea ay gising din. Niyakap niya ang kanyang asawa mula sa likod at mahinang nagsalita. "Baka, kailangan ko munang umalis sandali. Kung wala na ako, hindi na magagalit si Mama. At hindi na mag-iingay ang mga tao." Nagulat si Leo. Mabilis siyang tumalikod at niyakap siya ng mahigpit. "Ano ang sinasabi mo? Iniwan mo ako? Hindi ko papayagan. Kahit ang buong mundo ay tumalikod sa atin, hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi!" Muling umiyak si Andrea. Naramdaman niya na napakaswerte niya dahil sa pag-ibig ni Leo, ngunit naramdaman din niya na napakamakasarili niya dahil siya ang nagdulot ng maraming problema sa kanyang asawa. Ang pag-aaway ay lalong lumaki. Si Aling Gloria ay lalong nagpakita ng pagmamahal kay Jessica at galit kay Andrea. Madalas siyang mag-imbita kay Jessica sa bahay, nag-uusap sila, at tinitingnan si Andrea na parang hindi siya naroon. Si Jessica, na sinuportahan ng ina ni Leo, ay lalong naging bold. Hindi lang siya madalas pumunta sa bahay ni Leo, kundi nagsimula na rin siyang makialam sa kanilang buhay. Isang araw, pumunta si Jessica sa bahay at nagdala ng bagong damit para kay Aling Gloria. "Tia Gloria, wala po kayong bagong damit para sa kasal sa barangay namin. Binilhan ko po kayo nito. Napakaganda po nito. Kapag isinuot niyo po ito, magiging pinakamaganda kayo sa barangay." Tuwang-tuwa si Aling Gloria. Hinawakan niya ang damit at pinuri si Jessica. "Napakabuti mo, Jessica. Sana ang manugang ko ay maging katulad mo." Hindi niya nakalimutan ang magbigay ng masamang salita kay Andrea. Si Andrea ay nagtatahi ng lumang damit ni Leo. Nang marinig niya ito, huminto siya sandali at nagpatuloy sa pagtahi. Ayaw niyang magsalita, ngunit ang kanyang puso ay nabibigatan. Gusto rin niyang bilhan ng kanyang biyenan,
ng magandang regalo, ngunit sa kanyang sitwasyon, hindi niya kaya. Nang gabing yun pag-uwi ni Leo, ipinagmalaki ni Aling Gloria ang kanyang bagong damit. Leo, tingnan mo. Si Jessica ang bumili nito. Napakaganda, hindi ba? Tiningnan ni Leo ang damit at pagkatapos ay tiningnan ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa kusina na nakasuot ng lumang damit. Hindi siya masaya, ngunit ayaw niyang saktan ang kanyang ina. Maganda ma, pero sa susunod, huwag ka nang tumanggap ng mga regalo sa kanya. Masyado tayong nagkautang na loob sa kanya, hindi ito maganda. Agad na nagalit si Aling Gloria. Anong utang na loob? Gusto niya akong bigyan, bakit? Ayaw mo bang maging masaya ang iyong ina? O natatakot ka na magselos ang iyong asawa? Wala siyang karapatang magselos. Hindi siya bumili ng panyo para sa akin sa buong taon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, ma. Galit si Leo. Ayaw ko lang na makialam si Jessica sa aming buhay. Ang pakikialam niya ay isang biyaya sa bahay na to. Hindi mo ba nakikita na may mga bagong gamit na tayo simula nang dumating siya? Buksan mo ang iyong mga mata, Leo. Ang mga salita ni Aling Gloria ay narinig lahat ni Andrea at ang kanyang puso ay nabibigatan. Alam niya na ang mga regalo ni Jessica ay unti-unting nakakakuha ng tiwala ng kanyang biyenan at naglalagay ng malaking pressure kay Leo. Si Leo ay isang lalaking may mataas na self-respect. Ang pagtanggap ng mga regalo mula sa ibang babae ay nagpapahirap sa kanya. Noong gabing iyon, mahinang nagtanong si Andrea sa kanyang asawa. Hindi ka ba nahihirapan? Tahimik si Leo. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Niyakap niya si Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Ako? Nalulungkot lang ako para sa iyo at sa anak natin. Ako ay isang lalaki, ngunit hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay ang aking asawa at anak. At kailangan mong tiisin ang lahat ng injustice na ito. Hindi ako nalulungkot, honey. Sapat na sa akin ang pag-ibig mo. Sabi ni Andrea nang may katapatan. Huwag kang mag-isip ng sobra. Magiging maayos ang lahat. Ngunit alam nilang dalawa na ang bagyo ay hindi pa tapos. Ang regalo ni Jessica ay simula pa lang ng isang malaking unos. Dumating ang tag-ulan. Ang buong barangay Masikap ay nalukob sa malakas at walang tigil na ulan sa loob ng ilang linggo. Ang lumang bahay ni Leo ay lalong naging kaawa-awa. Ang nipa-roof ay butas-butas at tumutulo ang ulan sa halos lahat ng bahagi ng bahay. Bawat gabi, ang pamilya ay nagsisiksikan sa iisang kama na bahagya lang tuyo. Si Leo at Andrea ay naghahalinhinan sa pagbabantay, ginagamit ang mga balde at basins para saluhin ang rainwater na tumutulo mula sa bubong. Ang tunog ng ulan sa bubong ay kasama ng tunog ng tubig na tumutulo sa mga balde, na lumilikha ng isang malungkot na tunog. Mama, nilalamig si Baby Leia. Nanginginig na sinabi ni Baby Leia sa yakap ng kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit ni Andrea, ginamit ang kanyang katawan para protektahan ang bata. Si Aling Gloria ay nakaupo sa sulok, nakatingin sa sitwasyon at patuloy na bumubuntong hininga. Ang bahay na ito ay malapit ng gumuho. Kung magpapatuloy ito, magkakasakit tayong lahat. Tiningnan ni Leo ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang kanyang matanda ng ina. Ang kanyang puso ay parang nasusunog. Alam niyang kailangan siyang gumawa ng isang bagay. Pagkatapos huminto ng ulan, umakyat siya sa bubong, sinubukang ayusin ang mga butas, at gumamit ng lumang tarp para takpan ang malalaking butas. Ngunit iyon ay isang pansamantalang solusyon lamang. Kung gusto niyang ayusin ang bahay, kailangan niya ng malaking halaga para bumili ng materyales. Sa hapagkainan, malungkot na sinabi ni Leo, kailangan ko sigurong mangutang para ayusin ang bahay. Agad na nakita ni Aling Gloria ang pagkakataon. Mangutang kanino? Sino ang magpapautang sa'yo? Pumunta ka sa bahay ni Jessica at magtanong. Ang ama niya ang barangay captain, mayaman sila. Hindi yun magiging mahirap. Ma,
Ayaw kong magkaroon ng utang sa pamilya niya. Galit si Leo. Anong kapalaluan ang pinagsasabi mo? Guguho na ang bahay natin. Kung hindi ka maaawa sa matanda mong ina, maawa ka sa iyong asawa at anak. Galit na sinabi ni Aling Gloria. O baka, gusto mong magpatulong kay Jessica. Mahal na mahal ka niya, sigurado akong tutulungan ka niya. Sabi ko, wag. Malakas na inilapag ni Leo ang kanyang chopsticks sa lamesa. Mas gugustuhin ko pang matulog sa ilalim ng tumutulong bubong kaysa humingi ng tulong sa kanya. Nag-away sila ng matindi. Si Aling Gloria ay nagpumilit na pumunta siya sa bahay ni Jessica at si Leo ay matatag na tumanggi. Si Andrea ay nakaupo sa gitna, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang asawa, ngunit nag-aalala din siya para sa kaligtasan ng pamilya kung guguho ang bahay. Nang gabing iyon, nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa labas. Marahan siyang lumapit. Huwag kang mag-alala, may makikita tayong paraan. Umiling si Leo. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Hindi ko man lang kayang bigyan ng maayos na bubong ang aking asawa at anak. Niyakap ni Andrea ang kanyang asawa, ang kanyang puso ay nasasaktan. Tahimik siyang pumasok sa loob at kinuha ang kanyang lihim na cellphone. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang asawa na yumuko sa ibang tao at hindi niya maaaring hayaan na manatili ang kanyang pamilya sa panganib. Nagpadala siya ng text message kay Mr. Carlos. Gumawa ka ng paraan para magkaroon si Leo ng magandang trabaho, mataas ang sweldo at agad siyang bayaran. Maaari itong maging isang construction project sa kabilang barangay. Kailangang maging natural ang lahat. Kinaumagahan, isang estranghero ang nagpunta sa bahay ni Leo. Leo, ikaw ba si Leo ang carpenter? Narinig ko na napakahusay mo. Mayroon akong urgent project sa kabilang barangay na kailangan ng head carpenter sa loob ng 1 linggo. Mataas ang sweldo at babayaran ka agad pagkatapos ng trabaho. Papayag ka ba? Masayang-masaya si Leo. Wala siyang pagdududa. Ang pagkakataon ay dumating sa tamang oras. Naniwala siyang awa ito ng Diyos. Masaya siyang nagbigay ng balita sa kanyang pamilya. Nangako na pagkatapos ng 1 linggo, magkakaroon siya ng sapat na pera para ayusin ang bahay. Nang makita ang masayang nangiti ng kanyang asawa, masaya si Andrea. Ngunit naramdaman din niya ang pagkakasala. Nagsinungaling na naman siya sa kanya. Ngunit inaliw niya ang kanyang sarili na ginawa niya ito para protektahan ang self-respect ng kanyang asawa at ang kanilang pamilya. Umalis si Leo, papunta sa kabilang barangay, puno ng pag-asa. Hindi niya alam na sa bahay, may isa pang plan na inihahanda. Si Aling Gloria, pagkatapos ng matinding pagtanggi ng kanyang anak, ay hindi sumuko sa ideya na magkaroon ng koneksyon sa pamilya ni Jessica. Nagpasya siyang siya na ang gagawa. Pumunta si Aling Gloria sa bahay ni Jessica. Nagsinungaling tungkol sa hirap nila, tungkol sa guguho nilang bahay, at tungkol sa matigas ang ulo ni Leo. Naisip ni Jessica ang isang plan agad-agad. Aling Gloria, huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong gumawa ng paraan. Sabi ni Jessica. Sasabihin ko sa papa ko na pautangin kayo ng pera para sa bahay, walang interest. Ngunit may isang kondisyon ako. Anong kondisyon, anak? Sabihin mo lang. Gusto ko lang na tulungan mo akong magkaroon ng oras para mag-usap kami ni Leo ng mag-isa. Kapag nag-usap kami ng matagal, baka magbago ang isip niya. Ang mga lalaki, kailangan mo lang silang alagaan. Ang mga mata ni Jessica ay puno ng panlilinlang. Naintindihan ni Aling Gloria. Tumango siya. Oo. Hayaan mo ako. Basta matulungan mo lang kami sa bahay. Kaya, nag-ayos sila ng plan. Tinawagan ni Aling Gloria si Leo. Nagsinungaling na nagkasakit siya ng malubha at kailangan niyang umuwi agad. Si Leo, na busy sa trabaho, ay nag-alala nang marinig ang balita. Humingi siya ng day off para makauwi agad. Nang makarating si Leo sa barangay, nagulat siya nang makita si Jessica na naghihintay sa kanya. Leo, narinig ko na nagkasakit si Tia Gloria, nag-alala ako. Salamat, Jessica.
Mabilis na naglakad si Leo papunta sa bahay. Teka muna, Leo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Pinigilan siya ni Jessica. Tungkol sa pag-aayos ng bahay ninyo, nag-usap kami ni Papa. Hihiramin ka namin ng pera para magtayo ng bagong bahay. Walang interest. Tulong ito ng Papa ko sa pamilya ninyo. Huminto si Leo. Tiningnan niya si Jessica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit mo kami tinutulungan ng ganyan? Lumapit si Jessica. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng implication. Dahil, ako, mahal kita, Leo. Alam kong masipag ka. Ngunit may pabigat kang asawa at naghihirap ka. Kung sa akin ka, nangangako ako na magkakaroon tayo ng magandang buhay. Tutulungan kitang magtayo ng negosyo at hindi ka na maghihirap pa. Ang mga salita ni Jessica ay parang sampal sa mukha ni Leo. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang magsalita ng ganoon. Lumayo siya ng isang hakbang, ang kanyang boses ay naging malamig. Sapat na. Sinasabi ko sa iyo, ang asawa ko ay ang pinakamaganda. Kung siya ay pabigat, iyon ay problema ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kahit gumuho ang bahay ko, kaya ko itong itayo ulit. Pagkasabi nito, tumalikod si Leo at naglakad. Iniwan si Jessica na nanigas. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Hindi siya umuwi agad, kundi pumunta sa tabing ilog para umupo ng mag-isa. Ang offer ni Jessica ay labis na nakasakit sa self-respect niya. Tiningnan ba nila ang aking pagmamahal, ang aking dangal, bilang isang bagay na mabibili ng pera? Samantala, si Andrea ay nag-alala nang makita niya si Leo na Nang makita ni Andrea si Leo na umuwi ng maaga ng walang abiso, nag-alala siya. At nang makita niya ang mga tinginan ni Aling Gloria at Jessica na puno ng implication, alam niyang may nangyaring masama. Sa buong gabi, hindi nagsalita si Leo. Tahimik lang siyang kumain at pagkatapos ay umupo sa labas ng porch, nag-iisa, nalulula sa kanyang pag-iisip. Alam ni Andrea na may malaking bagyo sa kanyang puso. Ang nangyari ay nagtulak sa conflict sa pagitan ni Leo at ng kanyang ina sa sukdulan. Nang malaman ni Aling Gloria na tinanggihan ng kanyang anak si Jessica, hindi na niya nakayanan. Tanga ka ba, Leo? Hinahayaan mo lang na mawala ang fat cat na inihahanda sa iyo. Hindi mo na kailanman makikita ang ganoong pagkakataon sa iyong buhay. Galit na sigaw ni Aling Gloria. Ma, hindi iyon pagkakataon. Iyon ay kahihiyan. Hindi ko kayang ipagpalit ang aking dangal, ang aking pag-ibig, para sa kanilang pera. Pagod na sumagot si Leo. Dangal? Pag-ibig? Ano ang natitira sa bahay na ito? Hindi mo ba kayang pakainin ang iyong ina at anak? Bakit ka nagsasalita tungkol sa dangal? Lahat ng ito ay dahil kay Andrea. Simula nang dumating siya, minamalas tayo. Ibinuhos ni Aling Gloria ang lahat ng kanyang galit kay Andrea. Humarap siya kay Andrea at itinuro siya. Ikaw, nakita mo na ang paghihirap ng iyong asawa? Hindi mo pa rin kayang umalis. Masyado ka bang walang hiya para manatili rito? Gusto mo ba na magdusa ang buong pamilya dahil sa'yo? Nanigas si Andrea. Sanay na siya sa panunukso ng kanyang biyenan, ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganoong kalupit na mga salita. Hindi na nakatiis si Leo. Sumigaw siya. Ma, tama na. Maaari mo akong saktan, maaari mo akong murahin, ngunit huwag mong saktan ang aking asawa. Marami siyang isinakripisyo para sa akin, para sa pamilyang ito. Isinakripisyo? Ano ang isinakripisyo niya? Oh, nakaupo lang siya, naghihintay na pakainin mo. Sinasabi ko sa'yo, Leo, kapag nandyan siya, wala ako. Pumili ka. Sundin mo ako, iwanan mo siya at pakasalan mo si Jessica at magiging maayos ang buhay nating lahat. O, kung matigas pa rin ang ulo mo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay naging matalim. Huwag mo na akong tawaging mama. Ituturing ko na hindi ka namin anak. Ang mga salita ni Aling Gloria ay parang huling patalim na pumutol sa lahat. Iyon ay isang napakalupit na pagpili. Ang kanyang ina o ang kanyang asawa at anak. Naramdaman ni Leo na gumuho ang mundo niya. Tiningnan niya ang kanyang ina
ng may labis na sakit at pagkatapos ay tiningnan ng kanyang asawa na nanginginig at umiiyak. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Andrea at hinila siya palabas ng bahay. Aalis na kami. Ang boses niya ay paos. Saan kayo pupunta? Nagulat si Aling Gloria. Aalis ako kasama ang aking asawa at anak. Sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakasakit sa kanya. Manatili ka rito at mag-isip ng mabuti, ma. Pagkasabi nito, tumalikod si Leo at umalis, kasama si Andrea at si Baby Lia na natatakot at hindi nakakaintindi ng nangyayari. Nanigas si Aling Gloria sa walang laman na bahay, hindi makapaniwala sa nangyari. Umupo siya sa kawayang silya at umiyak. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit bakit naging ganito ang resulta? Sa labas, hinila ni Leo ang kanyang asawa at anak nang walang patutunguhan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang alam lang niya, hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit na dinaranas ng kanyang asawa. Si Andrea ay umiiyak habang naglalakad. Hindi niya sinisisi ang kanyang biyenan, sinisisi niya ang kanyang sarili. Ang aking game ang nagdulot ng lahat ng trahedyang ito. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang asawa. Leo, honey, bumalik na tayo. Galit lang si mama. Nag-iisa lang siya, nag-aalala ako. Huminto si Leo. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Sa kanyang mga mata, walang galit, kundi pag-ibig at pag-aalala lang. Niyakap niya siya ng mahigpit. Andrea, I'm sorry. Hindi kita naprotektahan. Wala silang mapuntahan, kaya dinala ni Leo ang kanyang pamilya sa isang lumang simbahan sa dulo ng barangay. Iyon ang pinakamapayapa at nag-iisang lugar na maaaring maging kanlungan nila sa gabi. Ang pari ay isang mabait na tao. Nang marinig niya ang istorya ni Leo, hindi na siya nagtanong pa. Binigyan niya sila ng isang maliit na kwarto sa likod ng simbahan. Ang kwarto ay simple. May isang kahoy na kama at isang oil lamp. Si Baby Leia, pagkatapos ng matinding takot, ay napagod at natulog. Naiwan sina Leo at Andrea na nakaupo, tahimik. Ang katahimikan ng simbahan ay nagpadagdag lang sa bigat ng kanilang puso. Si Leo ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay paos. Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako, Andrea? Umiling si Andrea, hinawakan ng magaspang na kamay ng kanyang asawa. Hindi ako nagsisisi. Ang pagiging asawa mo, ang pagiging ina ni Baby Lia, ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Ngunit pinahirapan kita ng sobra. Hindi ako nahihirapan. Ang mahirap ay ang mamuhay sa luho ng walang pag-ibig. Ngayon, may asawa at anak ako. Iyan ang pinakamalaking kayamanan ko. Si Mama, hindi pa lang niya tayo naiintindihan. Naniniwala ako na balang araw, maiintindihan niya tayo. Ang pagiging mapagbigay at mabait ng kanyang asawa ay lalong nagpasakit sa puso ni Leo. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina. Napagdesisyonan niya na aayusin niya ang relasyon ng kanyang asawa at ina. Bukas, maghahanap ako ng maliit na apartment. Magsisimula tayong muli. Sinabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Magtatrabaho ako ng masipag para sa iyo at sa anak natin. Walang sinabi si Andrea. Tumango lang siya. Alam niya na ang self-respect ni Leo ay nasira. Kailangan niya ng oras para makabangon. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aalala. Ang pag-alis nila sa bahay ay magdadala ng mas malaking problema. Kailangan niyang magsinungaling ulit. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Mr. Carlos. Kailan matatapos ang pagpapanggap na ito? Samantala, sa bahay, si Aling Gloria ay hindi rin nakatulog. Pagkatapos ng kanyang galit, naramdaman niya ang kawalan at pagsisisi. Ang malaking bahay ay tahimik, wala ang tawa ng kanyang apo, wala ang anino ng kanyang manugang, at wala ang kanyang anak na pinakamamahal. Naramdaman niya na sa galit niya, itinulak niya ang pinakamamahal niya. Nagkamali siya. Ngunit sa kanyang matigas na pag-uugali, hindi niya alam kung paano humingi ng tawad. Umupo siya sa dilim hanggang umaga.
Iyon ang pinakamahabang gabi para sa kanilang tatlo. Isang gabi ng paghihirap, mahirap na desisyon at tahimik na luha. Kinaumagahan, tinupad ni Leo ang kanyang pangako. Iniwan niya ang kanyang asawa at anak sa simbahan at nagpunta sa municipal center para maghanap ng mauupahan. Si Andrea ay nag-aalala. Alam niyang sa kaunting pera na natitira sa project noon, hindi makakakuha ng disenteng apartment ang kanyang asawa. Hindi na siya naghintay pa at tumawag siya kay Mr. Carlos ulit. Ang kanyang request ay mas mahirap ngayon. Mag-ayos ka ng isang maliit, malinis at murang apartment. At kailangang maniwala si Leo na nagkataon lang na nakita niya ito. Nagbayad si Mr. Carlos ng upa ng 1 taon sa may-ari at sinabihan ng may-ari na magpanggap ng maayos. At totoo nga, pagkatapos ng isang umaga ng paghahanap na walang kabuluhan, nang malapit na siyang sumuko, nakakita si Leo ng isang lalaki na nagdidikit ng sign na nagpapaupa. Ang apartment ay maliit, ngunit malinis at may maliit na bakuran. Ang pinakamahalaga, ang upa ay napakamura. Sinabi ng may-ari na aalis na siya, kaya kailangan niya ng isang tao na mag-aalaga sa bahay. Tuwang-tuwa si Leo. Naramdaman niya na napakaswerte niya. Agad siyang nagbigay ng down payment at bumalik sa simbahan para kunin ang kanyang pamilya. Nang makita niya ang ngiti ng kanyang asawa, masaya rin si Andrea. Ngunit naramdaman niya ulit ang pagkakasala. Lumipat sila sa bagong apartment agad-agad. Ang apartment ay maliit, ngunit sa kanila, wala nang panunukso. Sa unang gabi, kumain sila ng simple, gulay at tofu. Ngunit ang kapaligiran ay mainit at masaya. Bukas, maghahanap ako ng trabaho. Hindi na ako magiging construction worker. Maghahanap ako ng mas matatag na trabaho. Sinabi ni Leo. Tumango si Andrea. Sumusuporta sa kanyang asawa. At kailangan niyang magpatuloy sa pagiging direktor. Nagpadala ulit siya ng text. Stable na trabaho, maganda ang sweldo, walang degree na kailangan, siguro, security guard sa isang factory. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita si Leo ng job advertisement para sa security guard sa isang bagong factory sa kalapit na industrial park. Ang requirement ay hindi mataas, ngunit ang sweldo ay napakalaki. Nag-apply siya at agad na tinanggap. Ang kanilang bagong buhay ay nagsimulang maging stable. Nagtatrabaho si Leo sa araw at sa gabi kasama niya ang kanyang asawa at anak. Si Andrea ay nag-aalaga kay Baby Leah at sa maliit na pamilya. Kahit na mahirap pa rin, naramdaman nila ang kapayapaan at kaligayahan. Ngunit hindi alam ni na Andrea at Leo na ang bawat hakbang nila mula sa apartment hanggang sa bagong trabaho ay nasa ilalim ng supervision ng isang tao. Inakala ni Andrea na siya ang nagkokontrol, ngunit hindi niya alam na ang kanyang ama, si Don Eduardo Herrera, ang nasa likod ng lahat. Hindi lang siya nagbabantay sa kanyang anak sa pamamagitan ng report ni Mr. Carlos, ngunit tahimik din niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para subukan at tulungan ang kanyang manugang na hindi pa niya nakikita. Gusto niyang malaman kung sa pinakamahirap na kalagayan, gaano kalaki ang pag-ibig at tapang ng lalaking ito para sa kanyang anak. Halos 1 buwan na ang lumipas mula nang umalis sina Leo at Andrea sa Barangay Masikap. Ang kanilang buhay ay naging stable. Bagaman simple, si Leo ay masipag sa trabaho at si Andrea ay nag-aalaga sa kanilang bahay at kay Baby Leah. Madalang silang umuwi. Paminsan-minsan lang si Leo bumabalik para tingnan ang kanyang ina. Ang knot sa kanyang puso ay hindi pa rin naalis. Ang araw na iyon ay ang taunang barangay fiesta. Iyon ang pinakamalaking pagdiriwang sa buong taon at ang lahat ay nagsisikap na umuwi para makipagkita. Si Aling Gloria ay nag-iisa sa bahay at nang makita niya ang ibang pamilya na masayang nagtitipon, nalungkot siya. Labis niyang namimiss ang kanyang anak at apo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jessica. Nagdala siya ng malaking basket ng prutas at sweets.
nakasuot ng magandang silk dress. "Kumusta po, Aling Gloria? Malungkot po dito, kaya dinalaw ko po kayo." Bumuntong hininga si Aling Gloria. "Anak, malungkot ako." Nagalit sa akin si Leo at umalis siya kasama ang kanyang asawa at anak. Nagpanggap si Jessica na umaaliw, ngunit sa loob niya, masaya siya. Iyon ang kanyang pagkakataon. "Aling Gloria, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Leo. Fiesta ngayon, hindi po dapat sila wala rito. At mayroon akong isang plan na magpapatanong sa kanya." Muling nag-usap sina Jessica at Aling Gloria. Nagpasya silang gumawa ng isang scene. Isang malupit na comparison para mapahiya si Andrea at pilitin si Leo na makita ang halaga ni Jessica. Nagmaneho si Jessica patungo sa apartment ni Leo. Hindi siya pumasok sa loob. Tumayo lang siya sa labas at tumawag. "Leo, ngayon ang fiesta ng barangay. Nag-iisa si Aling Gloria. Dalhin mo sina Andrea at Baby Leah para makipaglaro sa kanya." Ayaw sana ni Leo umuwi, ngunit nang marinig niya na nag-iisa ang kanyang ina, hindi na niya nakayanan. Pinayuhan din siya ni Andrea na dalawin ang kanyang ina. Sa huli, pumayag siya. Nang makarating ang pamilya ni Leo sa barangay, ang fiesta ay nasa kasukdulan na. Ang lahat ay nagtitipon sa plaza. Tuwang-tuwa si Aling Gloria nang makita ang kanyang anak at apo. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Baby Lee. Ngunit nang makita niya ang simple at lumang damit ni Andrea, sumimangot siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jessica. Nakasuot siya ng isang marangyang silk dress, maganda ang makeup. Saan man siya pumunta, pinupuri siya ng mga tao. Sinadya ni Jessica na lumapit sa pamilya ni Leo. "Ay Andrea, umuwi ka rin pala. Napakasimple ng damit mo para sa fiesta. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo, hindi ba? Tingnan mo si Leo, ang ibang asawa ay nakasuot ng magaganda. Ngunit ang asawa niya..." Iniwan ni Jessica ang pangungusap, ngunit naintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Andrea. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Hindi niya alam kung paano mamuhay ng maayos. Mahirap na nga. Hindi pa marunong magbihis ng maayos. Nagdudulot lang ng kahihiyan sa kanyang asawa. Nakatayo si Andrea sa harap ng hundreds ng mga mata. Naramdaman niya na parang hinuhubaran siya. Ang kanyang mukha ay uminit at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Kaya niyang tiisin ang panunukso ng kanyang biyenan, ngunit hindi niya kayang tiisin ang pampublikong kahihiyan sa harap ng lahat. Nagdilim ang mukha ni Leo. Sinubukan niyang sumigaw kay Jessica, ngunit marahang hinila ni Andrea ang kanyang kamay at umiling. Ayaw niyang maging scene sa harap ng maraming tao. Nakita ni Leo ang luha sa mata ng kanyang asawa, ngunit sinisikap pa rin niyang maging matatag. Labis siyang nasaktan. Walang salita, hinubad niya ang kanyang bagong shirt, ang nag-iisa niyang bago, at ipinasuot sa kanyang asawa. "Malamig. Suotin mo ito, honey." Ang kanyang boses ay pause. Ang aksyon na yon ay isang statement sa lahat. "Ano man ang kalagayan ng aking asawa, palagi akong magtatanggol at aalagaan siya." Pagkatapos, binuhat niya si Baby Leah. "Umuwi na tayo." Hindi niya tiningnan si Jessica o kahit sino. Hinila niya ang kamay ng kanyang asawa at umalis sa plaza. Ang scene ay nagdulot ng gulo. Iniwan sina Jessica at Aling Gloria na galit at nagulat. Ang kanilang plan ay bigong-bigo. Hindi nila napahiya si Andrea, ngunit lalo lang nilang pinatunayan ang pag-ibig ni Leo sa kanya. Ang shock mula sa fiesta ay isang malaking dagok sa self-respect ni Leo. Hindi siya galit sa mga taga-baryo, galit siya sa kanyang sarili. Naramdaman niya ang kawalan ng kakayahan dahil hindi niya kayang bigyan ang kanyang asawa ng mas magandang buhay at kailangan nitong tiisin ang ganoong kahihiyan. Sa daan pabalik sa apartment, walang nagsasalita. Ang kapaligiran ay mabigat. Pag-uwi nila, inilagay ni Leo si Baby Leah sa kama. Lumabas siya at umupo sa labas ng porch. Nagsimulang umulan, tulad ng kanyang mood ngayon. Pagkatapos alagaan ng bata,
Lumabas si Andrea. May dalang jacket. Marahan niya itong ipinasuot sa kanyang asawa. Umuwi ka na. Malamig dito. Hindi gumalaw si Leo. Tiningnan niya ang ulan. Ang kanyang boses ay malungkot at puno ng kapaitan. Andrea, tama ba ang sinabi ni Mama? Masyado ba akong makasarili sa pagpapanatili sa iyo? Kung wala ako, baka mas maganda ang buhay mo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Andrea ang pagdududa at pagod sa boses ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay parang dinurog. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko na sa'yo, ang pagiging kasama mo ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Wala na akong kailangan pa. Kaligayahan? Ngumisi si Leo. Kaligayahan ba ang tiisin ang kahihiyan ng mga tao? Kaligayahan ba ang pagsusuot ng luma at punit-punit na damit? Kaligayahan ba ang hindi kayang bigyan ng ating anak ng magandang gatas? Huwag mo akong lokohin at huwag mo na ring lokohin ang sarili mo. Wala akong silbi. Yumuko siya. Ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig. Ang sakit, kawalan ng kakayahan, at paghihirap na tinago niya sa loob ng mahabang panahon ay sumabog sa ulan. Umupo si Andrea sa tabi niya at niyakap siya. Ang kanyang luha ay dumaloy. Umiyak siya dahil mahal niya ang kanyang asawa, dahil sa pasanin na mag-isa niyang dinadala. Hindi mo kasalanan, Leo. Ako. Kasalanan ko ang lahat. Umiyak siya. Gusto niyang sabihin ang lahat ng katotohanan na hindi siya mahirap, na kaya niyang bigyan siya ng lahat. Ngunit huminto siya. Natatakot siya. Natatakot siya na kapag nalaman niya ang katotohanan, mas masasaktan siya at mararamdaman niya na niloko siya. Mananatili ba ang aming pag-ibig? Ano ang sinasabi mo? Bakit mo sinasabi na kasalanan mo? Nagulat si Leo. Tiningnan niya siya. Ako. Naramdaman ko lang na pabigat ako sa iyo. Mabilis na sinabi ni Andrea. Nanatili silang nakaupo, magkayakap sa ulan. Ang bawat isa ay may sariling pag-iisip, ngunit pareho ang sakit. Ang kanilang relasyon ay nasa harap ng isang malaking pagsubok. Hindi ito ang pagtutol ng pamilya, hindi ang interference ng ibang tao, kundi ang pagdududa at pagbagsak mula sa loob. Magiging matatag ba ang kanilang pag-ibig para lampasan ang storm na ito? Sa mga sumunod na araw, naging matindi ang tensyon sa maliit na pamilya. Si Leo ay nagtatrabaho pa rin, nag-aalaga sa kanyang asawa at anak. Ngunit siya ay naging tahimik at malungkutin. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho. Nagtrabaho siya na parang makina. Umaasa na ang pisikal na pagod ay makatutulong para makalimutan ang sakit sa kanyang puso. Nakita ni Andrea ang pagbabago ng kanyang asawa at ang kanyang puso ay nasasaktan. Sinubukan niyang kausapin at aliwin siya, ngunit tumanggi lang si Leo. May isang invisible wall na nakaharang sa pagitan nila. Isang gabi, umuwi si Leo na amoy alak. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya siyang uminom ng ganoon karami. Hindi siya kumain. Umupo lang siya sa sulok ng bahay, nakatingin sa kawalan. Nag-alala si Andrea at lumapit sa kanya. Leo, anong problema? May nangyari ba sa trabaho? Hindi siya tiningnan ni Leo. Mahina siyang nagsalita. Ngayon, pumunta ang anak ng factory manager. Nakasakay siya sa magandang kotse. Magkasing edad lang kami, Andrea. Meron siyang lahat. At ako? Wala akong anuman. Ako ay isang security guard lang, nagbabantay sa kayamanan ng ibang tao. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan at panunuya sa sarili. Alam ni Andrea na ang nangyari sa fiesta ay nagbalik sa self-pity sa puso niya. Leo, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang bawat isa ay may sariling buhay. Para sa akin, ikaw ang lahat. Biglang tumingala si Leo. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa alak at sakit. Tiningnan niya si Andrea ng may nakakatakot na lamig. Ang lahat? Ang lahat ng pasanin mo, hindi ba? Andrea, siguro, dapat na tayong maghiwalay. Ang salitang maghiwalay ay parang hammer na humampas sa ulo ni Andrea. Nanigas siya, hindi makapaniwala sa narinig niya. Ano
Ano ang sinabi mo? Maghiwalay? Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang kanyang boses. Ang ibig sabihin, maghiwalay na tayo. Hirap na hirap si Leo sa pagsasalita ng bawat salita. Hahayaan kitang umalis. Bata ka pa, maganda. Karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Kapag umalis ka, hindi ka na maghihirap pa. Makakahanap ka ng ibang lalaki, isang taong makakapagbigay sa'yo ng lahat. Hindi ako aalis. Umiyak si Andrea. Niyakap niya ang braso ni Leo, sinisikap na gisingin siya. Bakit mo sinasabi ang ganyan? Hindi mo na ba ako mahal, ang anak natin? Dahil mahal kita at mahal ko ang ating anak, kaya ko ito ginagawa. Sumigaw din si Leo. Sumabog ang lahat ng paghihirap. Hindi mo ba naintindihan? Bawat araw, kapag nakikita ko na naghihirap ka at ang ating anak, nasasaktan ako. Mas gugustuhin kong ako na lang ang magdusa kaysa makita ang mga taong mahal ko na nabubuhay sa kahirapan. Hindi ko na kayang tiisin pa. Hayaan mo ako at hayaan mo rin ang iyong sarili. Inalis niya ang kamay ni Andrea, tumayo, at naglakad palabas. Nataranta si Andrea. Niyakap niya siya mula sa likod, umiiyak ng malakas. Huwag kang umalis, pakiusap, huwag mo kaming iwan ng anak mo. Ang kanilang pag-aaway ay nagpagising kay Baby Leah. Umupo ang bata sa kama, kinusot ang kanyang mga mata, at mahinang nagsalita. Mama, Papa, bakit kayo umiiyak? Ang salita ng bata ay parang malamig na tubig na bumuhos sa kanilang galit. Huminto sila, humarap sa kanilang anak na natatakot. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na sinasaktan nila ang inosenteng bata. Tiningnan ni Leo ang kanyang anak na natatakot. Ang kanyang alak ay naglaho. Ang natira lang ay pagsisisi at sakit. Ano ang ginawa ko? Sinusubukan niyang itapon ang pamilya na pinakamamahal niya. Tiningnan niya ang kanyang anak na nanginginig sa bisig ng kanyang ina at ang kanyang puso ay nabasag. Marahan siyang lumapit sa kama at umupo. Inalis niya ang luha sa pisngi ng kanyang anak. Patawarin mo ako, honey. Natakot ka, hindi ba? Tumingin sa kanya si Baby Leah at bigla siyang humawak sa damit ni Leo. Ang kanyang boses ay inosente, ngunit malinaw. Papa, narinig ko na sinabi mong aalis ka. Hindi, Papa. Huwag kang umalis. Kapag umalis ka, sino ang maglalaro sa akin? Malulungkot si Mama. Mahal na mahal ni Mama si Papa. Niyakap ng bata ang kanyang ina at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Leo, sinisikap na dalhin sila ng magkasama. Mahal ko si Papa. Mahal ko rin si Mama Andrea. Gusto ko, kasama ko kayong dalawa. Ang inosente at dalisay na salita ng bata ay nagkaroon ng kapangyarihan. Wala nang galit o sisihan sa kanilang mga mata, kundi pag-ibig at pagsisisi lang. Niyakap ni Leo ang kanyang asawa at anak. Niyakap niya sila ng mahigpit, natatakot na baka mawala sila. Hindi ako aalis. Nagkamali ako. Ang kanyang boses ay paos. Ang luha ng pagsisisi ay dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi na ako muling magsasabi ng ganoong kalokohan. Mananatili ako rito, kasama si Mama Andrea at ikaw habang buhay. Sumandal si Andrea sa balikat ng kanyang asawa. Ang kanyang luha ay luha ng kaligayahan. Alam niya na nalampasan na nila ang pinakamalaking unos. Hindi sa malaking pangako o matatalinong dahilan, kundi sa dalisay at walang kondisyong pag-ibig ng kanilang munting anak. Ngunit ang unos ay hindi pa tapos. Sa barangay, sina Aling Gloria at Jessica ay hindi sumuko. Pagkatapos ng failure sa fiesta, nagpasya si Jessica na gamitin ang kanyang last card. Hinikayat niya ang kanyang pamilya na pormal na mag-alok ng kasal sa pamilya ni Aling Gloria. Ang mga magulang ni Jessica ay pumayag. Nagdala sila ng mga regalo, betel nut at malaking halaga ng pera sa bahay ni Aling Gloria. Nagbigay sila ng napakagandang offer. Kung papayag si Leo na pakasalan si Jessica, bibigyan siya ng lupa para sa negosyo, itatayo ng bagong bahay at bibigyan ng magandang trabaho. Ang buhay ni Leo ay magbabago.
Nang makita ni Aling Gloria ang malaking pera at ang seryosong attitude ng pamilya, naniwala siya na ito ang tanging paraan para makaalis ang kanyang anak sa kahirapan. Agad siyang pumayag at nangako na pipilitin niya si Leo na pumayag. Kinaumagahan, nagpunta si Aling Gloria sa apartment ng kanyang anak. Ang kanyang attitude ay hindi na panunukso, kundi matigas at determinado. Leo, pumunta ako rito para magsalita sa iyo sa huling pagkakataon. Pinapasok siya ni Leo at si Andrea ay mabilis na nagdala ng tubig, ngunit tinanggihan ni Aling Gloria. Wala akong oras. Tinanggap ko na ang regalo ng pamilya ni Jessica. Nangako sila na bibigyan ka ng lupa at magandang trabaho. Nagulat sina Leo at Andrea. Ano ang sinabi mo, ma? Anong pamilya? Ang pamilya ni Jessica. Nangako sila na bibigyan ka ng lupa at itatayo ng bagong bahay. Narinig mo ba? Tumayo si Leo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalan ng kakayahan. Ma, bakit mo ginawa ang desisyon na yon? Sabi ko na sa iyo, si Andrea lang ang mahal ko. Ngumiti si Aling Gloria nang may lamig. Ang pag-ibig ay hindi nakakabusog, anak. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang asawa mo. Gusto mo bang manatili sa hovel na ito habang buhay? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Huminto siya, tiningnan ang kanyang anak. At pagkatapos, ay tiningnan si Andrea ng may galit. Una, sundin mo ako. Iwanan mo si Andrea at pakasalan mo si Jessica. Magkakaroon ka ng lahat. Pangalawa, kung matigas pa rin ang ulo mo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay naging matalim. Huwag mo na akong tawaging mama. Ituturing ko na wala akong anak na tulad mo. Iyon ay isang ultimatum. Isang life or death decision. Inilagay ni Aling Gloria ang isang malaking pasanin sa balikat ni Leo. Pinipilit siyang pumili sa pagitan ng filial piety at pag-ibig. Si Andrea ay nanginginig sa tabi niya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang biyenan ay ganoon kasama. Tiningnan niya si Leo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang labi ay nakatikom. Alam niyang labis ang sakit na nararamdaman niya. Pagkasabi ni Aling Gloria, umalis siya nang hindi naghihintay ng sagot. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ka sa bahay at sagutin mo ako. Ang pinto ay nagsara. Nag-iwan ng nakakatakot na katahimikan sa maliit na apartment. Ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kaligayahan ay nasa 3 araw na lang. Ang 3 araw ay lumipas ng mabagal, parang 3 siglo. Hindi nagtrabaho si Leo. Umupo lang siya sa bahay, nag-iisip ng malalim. Hindi siya ginambalan ni Andrea. Tahimik lang siyang nag-alaga sa kanilang anak, naghanda ng pagkain. Alam niyang walang silbi ang anumang salita ngayon. Kay Leo ang huling desisyon. Sa loob ng 3 araw na yon, nag-isip din si Andrea ng malalim. Napagtanto niya na ang kanyang game ay lumabis na. Hindi na ito isang test of love, ngunit naging pinagmulan na ito ng lahat ng sakit na naglagay sa lalaking mahal niya sa isang impossible situation. Nagdesisyon siya. Ano man ang piliin ni Leo, kailangan niyang tapusin ang game na ito. Kailangan na niyang ibunyag ang katotohanan. Sa umaga ng 3 araw, tumayo si Leo. Nakapagdesisyon na siya. Tiningnan niya si Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-ibig. Umuwi na tayo. Hindi nagtanong si Andrea kung ano ang kanyang desisyon. Tahimik lang siyang tumango at naghanda ng mga gamit ng bata. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Ano man ang mangyayari, ang araw na ito ang magiging day of reckoning. Nang makarating sila sa lumang bahay, naghihintay na sina Aling Gloria, Jessica, at ang pamilya ng barangay captain. Ang lahat ay naghihintay, kumpiyansa na panalo na sila. Nagdesisyon ka na ba? Tanong ni Aling Gloria. Hindi sinagot ni Leo ang kanyang ina. Humarap siya kay Andrea, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat. Ang kanyang boses ay matatag
at malinaw. Patawad ma, ngunit hindi ko kayang sundin ang gusto mo. Ang aking asawa, habang buhay, ay isa lang, si Andrea. Hinding-hindi ko siya iiwan. At tungkol sa filial piety, hahanap ako ng ibang paraan para makabawi sa iyo. Kung hindi mo pa rin ako tatanggapin ko ang pagiging masamang anak. Ang sagot ni Leo ay nagpahinto sa lahat. Namutla si Aling Gloria, nanginginig sa galit. Galit na galit si Jessica. Leo, anong sinasabi mo? Nataranta si Aling Gloria. Para sa kanya, itatapon mo ang iyong kinabukasan? Itatapon mo ang iyong ina? Tumayo siya, itinuro si Andrea at sumigaw. Dahil sa'yo, masamang babae, ginawa mo sa aking anak. Sinubukan ni Aling Gloria na itulak si Andrea palabas. Mabilis na nagtanggol si Leo sa kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng gulo, mula sa dulo ng barangay, biglang dumating ang isang convoy ng mamahaling black cars. Ang buong barangay ay hindi pa kailanman nakakita ng ganoong karaming kotse nang sabay-sabay. Huminto ang mga kotse sa harap ng bahay ni Leo. Bumukas ang pinto ng lead car. Si Mr. Carlos, na nakasuot ng suit, ay bumaba. Sinundan siya ng isang line ng security guards na nakasuot ng uniform. Nagulat ang buong barangay. Sina Aling Gloria, Jessica, at ang lahat ay nagulat. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Hindi pinansin ni Mr. Carlos ang sinuman. Naglakad siya patungo kay Andrea. Huminto siya sa harap niya, yumuko ng 90 degrees nang may paggalang. Miss, naghihintay ang chairman sa iyo. Ang salitang miss ay sinabi ng malinaw at seryoso na nagpahinto sa lahat. Nagulat si Aling Gloria, nanlaki ang mga mata ni Jessica. Nagulat din si Leo, tiningnan niya ang kanyang asawa. Si Andrea ay isang miss? Sino ang miss? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pinakamahal na kotse. Isang lalaking nasa 60s, may marangal at makapangyarihang attitude, nakasuot ng mamahaling suit, ang bumaba. Kahit na matanda na siya, meron siyang aura na nagpapatakot sa mga tao. Ang ama ni Jessica, si Kapitan Miguel, ay namutla nang makita ang lalaki. Nag-atubili siyang magsalita. De Diyos ko, si Don Eduardo Herrera, chairman ng Herrera Group, bakit siya nandito? Si Don Eduardo Herrera, ang chairman ng pinakamakapangyarihang group sa bansa, na makikita lang sa TV at business magazines, ay nakatayo sa gitna ng mahirap na barangay na ito. Ang balita ay mas nakakagulat pa kaysa sa convoy ng mga kotse. Hindi sinagot ni Don Eduardo si Kapitan Miguel. Ang kanyang seryosong mga mata ay nag-scan sa lahat, huminto sa kanyang anak. Nang makita niya si Andrea na payat at nakasuot ng lumang damit, nasaktan siya. Ngunit nang makita niya ang matatag niyang mga mata, alam niyang natagpuan niya ang hinahanap niya. Lumapit siya, tumayo sa harap ni Leo at Andrea. Yumuko si Andrea. Ang kanyang boses ay mahina. Papa! Ang salitang papa ay parang bomba na sumabog. Nagulat ang buong barangay. Si Aling Gloria ay halos mahimatay. Si Jessica ay namutla. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng hinamak niya ay may ganoong nakakatakot na pagkatao. Si Leo ang pinakagulat. Tiningnan niya si Andrea. At pagkatapos ay ang makapangyarihang lalaki sa harap niya. Ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay anak ng chairman ng Herrera Group. Ang lahat ng nangyari, ang kahirapan, ang pagtitiis, lahat ba ay isang game? Ang pakiramdam na niloko siya ay umagos sa puso niya. Tiningnan ni Don Eduardo ang lalaki na nagtatanggol sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi nagsusuri. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Binata, ikaw si Leo? Tumango si Leo, parang isang makina. Ako si Don Eduardo Herrera, ang ama ni Andrea. Patuloy ni Don Eduardo. Alam ko ang lahat ng nangyari. Alam ko na nagpanggap ang aking anak na mahirap para subukan ka. At alam ko rin kung paano mo siya trinato. Humarap siya kina Aling Gloria at pamilya ni Jessica.
At alam ko rin kung paano ninyo siya trinato. Nanginginig sina Aling Gloria at pamilya ni Jessica. Alam nilang nagkamali sila sa isang tao na hindi nila kayang hawakan. Bumaling si Don Eduardo kay Leo. Alam ko na nalilito ka. Baka naramdaman mo na niloko ka, ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang test na ito ay sinimula ng aking anak. Ngunit ako ang tahimik na nagpatuloy nito. Mula sa hovel, mula sa trabaho mo, mula sa mga paghihirap na dinanas ninyo, gusto kong malaman kung sa pinakamahirap na kalagayan, gaano kalaki ang iyong pag-ibig at tapang para sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Leo. Binata, hindi mo ako binigo. Nakapasa ka sa aking test ng napakahusay. Pinatunayan mo na ang iyong pag-ibig para kay Andrea ay tunay at hindi dahil sa anuman. Karapat-dapat ka sa kanya. Ang mga salita ni Don Eduardo ay isang pagkilala, isang pagpapatunay. Ngunit para kay Leo, labis pa rin ito. Tiningnan niya si Andrea, ang kanyang asawa na mahal niya. Ang lahat ng tanong ay umukit sa kanyang isipan. Bakit mo ako niloko? Ang aming pag-ibig ba ay itinayo sa kasinungalingan? Naramdaman niya na gumuho ang kanyang puso. Nakita ni Andrea ang sakit at kalituhan sa mata ng kanyang asawa. Alam niya na ang pera at ang kanyang pagkatao ay hindi mahalaga sa kanya, kundi ang katapatan. Sinira niya yon. Umiyak siya. Lumapit siya kay Leo. Ang kanyang boses ay paos. Patawarin mo ako, Leo. Patawarin mo ako dahil niloko kita. Gusto ko lang makahanap ng tunay na pag-ibig. Nang makilala kita, natagpuan ko yon. Ngunit natakot ako. Natakot akong sabihin ang katotohanan. Baka mawala ka sa akin. Natakot akong isipin mo na binibili ko ang pag-ibig mo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nanatiling tahimik si Leo. Hindi siya tumingin kay Andrea. Nakatingin lang siya sa lupa. Ang kanyang puso ay gulong-gulo. Mahal niya si Andrea. Mahal na mahal. Ngunit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanan na ito. Nang makita ang tensyon, nagsalita si Don Eduardo. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Leo, hindi kita pinipilit na tanggapin ito agad. Ngunit gusto kong malaman mo, sa buong panahong iyon, ang aking anak ay tunay na masaya. Isang kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Nagdusa siya sa gutom, tiniis niya ang kahihiyan. Ang pag-ibig na yon ay totoo. At bilang isang ama, kailangan kong pasalamatan ka. Salamat dahil mahal mo siya at pinoprotektahan. Ang mga salita ni Don Eduardo ay nagpatigil kay Leo. Tiningnan niya ang lalaki at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang asawa na umiiyak. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila. Ang simple ngunit mainit na hapunan. Ang mga gabi ng ulan, yakap ang isa't isa. Pinoprotektahan ang kanilang anak. Lahat ng iyon ay hindi maaaring maging kasinungalingan. Sa sandaling iyon, si Baby Leah, na tahimik sa bisig ng kanyang ina, ay nagsalita. Hinawakan niya ang damit ng kanyang ama. Papa, huwag kang magalit kay Mama Andrea. Mahal na mahal ka ni Mama Andrea. Ang salita ng bata ay ang huling key na nagbukas ng puso ni Leo. Ano pa ba ang kailangan ko? Ang pag-ibig ng kanyang asawa, ang inosenteng anak niya. Iyon ang pinakamahalaga. Ano man ang pagkatao niya, ang pag-ibig niya sa akin ay totoo. Huminga ng malalim si Leo. Lumapit siya at niyakap si Andrea. Niyakap niya siya ng mahigpit. Hinimas ang likod niya. Bumulong siya ng isang pangungusap na hindi niya malilimutan. Isang simple, ngunit puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Huwag ka nang umiyak, Dami. Ano man ang pagkatao mo, ikaw pa rin ang asawa ko at ang ina ng aking anak. Si Andrea ay labis na masaya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Si Don Eduardo ay ngumiti. Sa wakas, naintindihan na ni Aling Gloria. Marahan siyang lumapit. Andrea, anak, patawarin mo ako. Niyakap ni Leo ang kanyang asawa at anak at pagkatapos ay nilapitan niya ang kanyang ina. Ang lahat ng misunderstanding at sakit ay nawala na.
Simula ngayon, ang kanilang pamilya ay magsisimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng kaligayahan at katapatan. Ang istorya ng heiress na nagpanggap na mahirap ay naging legend sa barangay. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ng lahat. Matapos ang lahat ng shock, sa wakas ay naupo na ang lahat sa sala ni Aling Gloria. Si Jessica at ang kanyang pamilya ay umalis na. Matapos ang isang mabilis at tahimik na paglisan, dala ang kahihiyan. Si Don Eduardo ay umupo, ang kanyang aura ay lumambot. Hindi na siya ang businessman kundi isang ama. Si Mr. Carlos ay nagbigay ng mga files kay Leo, mga dokumento at proof ng pagkakakilanlan ni Andrea. Leo, malumanay na nagsalita si Don Eduardo. Gusto kong malaman mo na hindi ako naghahanap ng ginto. Sa loob ng ilang taon, nakita ko kung paano niloko ang aking anak ng mga lalaking nagpapanggap na nagmamahal sa kanya. Ang lahat ng aking kayamanan ay hindi nagdala sa kanya ng kaligayahan. Nang magsimula ang kanyang laro, sinubukan ko siyang pigilan. Ngunit sa huli, pumayag ako. At ikaw, binata, ikaw ay nagbigay ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Isang tunay na pamilya, isang tapat na puso. Alam ko na niloko ka ng aking anak, ngunit umaasa ako na maaari mo siyang patawarin. Ginawa niya ito dahil sa takot. Takot na mawala ang nag-iisang lalaki na nagmahal sa kanya dahil sa kung sino siya. Si Leo ay huminga ng malalim. Hawak niya ang mga files at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang asawa. Tiningnan niya ang kanyang lumang damit, ang kanyang payat na katawan, at ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po kailangan ng mga files na ito, sir. Ibinigay niya ang mga files kay Don Eduardo. Ano man ang pagkatao niya, siya pa rin ang asawa ko. At ang pag-ibig niya sa akin ay pinatunayan niya sa mga taon na nagkasama kami. Ang mga salita ni Leo ay nagpahiyang-hiya kay Aling Gloria. Marahan siyang lumapit kay Andrea. Anak, patawarin mo ako ha? Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Napakabuti mo. Ginawa ko sa iyo ang masama. Ako ang masamang ina. Ako ang masamang biyenan. Umiyak si Aling Gloria. Niyakap ni Andrea ang kanyang biyenan. Mama, kalma na po kayo. Hindi po ako galit sa inyo. Alam ko po na ginawa ninyo yon dahil mahal ninyo ang inyong anak. Magiging maayos po ang lahat. Niyakap ni Don Eduardo si Leo. Leo, ginawa mo ang tamang desisyon. Hindi ko pa kailanman nakita na ganoon kasaya ang aking anak. Hinihiling ko na tanggapin mo ang aking alok. Bibigyan kita ng magandang trabaho, magsisimula ka sa isang mataas na posisyon sa aking group at magtatayo ako ng isang bagong bahay para sa inyo. Ngumiti si Leo at tumingin kay Andrea. Salamat, sir. Ngunit ang trabaho ko bilang security guard ay okay na po. At ang bahay, gusto ko po na kami ang magtayo nito. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ko lang po ay ang iyong blessing at ang iyong tiwala. Nagulat si Don Eduardo at pagkatapos ay tumawa. Napakabuting lalaki mo, Leo. Pinatunayan mo na tama ang desisyon ng aking anak. Sa huli, nanatili ang pamilya sa barangay Masikap. Sa tulong ni Don Eduardo, nagtayo sila ng isang malaki at stable na bahay, ngunit simple pa rin. Si Leo ay nagpatuloy sa kanyang trabaho at nag-aral siya para maging manager. Si Andrea, sa tulong ng kanyang ama, ay nagbukas ng isang maliit na community center at karinderya para sa mga mahihirap sa barangay. Si Aling Gloria ay naging isang devoted na lola at biyenan. Palagi niyang sinasabi sa mga kapitbahay, ang manugang ko ay billionaire heiress, ngunit mas masaya siya rito kaysa sa mansion niya. Ang tunay na pag-ibig ang nagpapanatili sa kanya rito. Ang istorya ng heiress na nagpanggap na mahirap ay naging legend sa barangay. Isang patunay na